Pangulong Bongbong Marcos. Napuno na ang salud at sumabog na sa galit na kahit pa si VP Sara ang may sala ay hindi raw niya palalampasin. Talaga namang hindi na raw palalagpasin ni Pangulong Bongbong Marcos at ito ang pasabog na investigasyon sa mga donasyon ng Chinese spies. Halika atin itong pag-usapan mga kaibigan. The Marcos Jr. administration vows to act on reports that alleged Chinese spies have worked themselves into the good graces of local officials and police in the Philippines. It was reacting to a Reuters news report about 4 Chinese men who had donated cash and vehicles to a city government and the police. Wala pong masama kung tatanggap tayo ng donasyon if it is done in good faith. So kung ito naman po pala ay parang ibinigay, pero merong kakaibang dahilan for that, kailangan po nating imbestigahan yan at kung sino man po yung mga tumanggap ng mga opisyal ng LGU, dapat siguro po malaman natin para hindi na po maulit kung sila man ay nagagamit, kung hindi man nila alam na nagagamit sila. After the Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Service Administration or PAGASA announced that temperatures in Metro Manila may reach 46 degrees Celsius today until tomorrow. Clark Airport, Pampanga, habang 45 Celsius naman sa CLSU, Muñoz, Nueva Ecija. Kaya naman muling pinapaalalahanan ang publiko na uminom ng maraming tubig, magsuot ng preskong damit at umiwas sa matagalang exposure sa araw upang maiwasan ang heat-related illnesses. Hindi ito ordinaryong donasyon, hindi rin ito simpleng tulong, pero bakit parang may bumubulong na may mas malalim na dahilan sa likod nito? Ito ang tahimik na simula. Isang tila inosenteng balita ang lumutang. Ilang Chinese nationals ang nagbigay ng donasyon sa ilang lokal na pamahalaan at sa Philippine National Police. 10 motorsiklo para sa Manila Police, 10 patrol vehicles para sa Tarlac Police, 500,000 pesos para sa mayor ng Tarlac City na nakabalot sa magandang etiketa, isang poverty alleviation bursary. Maganda ang pahayag, magandang tignan, pero bakit ngayon lang lumalabas ang totoo? Napag-alaman na ang nagbibigay ng donasyon ay hindi basta-bastang negosyante o mamamayang nais lang tumulong. Ayon sa Reuters, ang mga ito ay konektado sa Chinese Communist Party o CCP at pinaghihinalaang espiya. Isa pa, may naarestong 4 na Chinese nationals noong Enero at hindi lang sila ang iniimbestigahan. Kung ito ay inosenteng donasyon, bakit ito lumalabas kasabay ng mga pag-aresto ng mga Chinese spies sa Pilipinas? Ano talaga ang pakay nila? Kahit sino ka pa, hindi ka makakalusot. Ito'y ayon sa Malacanang. Sabi ng Malacanang, walang masama sa pagtanggap ng donasyon kung ito ay in good faith. Pero kung ito ay masamang intensyon, ibang usapan na yan. Kaya nga, mismo si Presidential Communications Undersecretary Claire Castro ang nagsabing hindi lang ito dapat baliwalain. Kinakailangang imbestigahan kung sino ang tumanggap nito at bakit. Lalo na kung may opisyal na nagamit na hindi nila alam o mas masahol pa, may kasabwat na sa loob. Pero bakit nila hindi ito kaagad napansin noon? Bakit nila may mga pantayno ang mga ilang Chinese nationals sa pulisya? Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF at ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro nito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Pangulong Bongbong Marcos tila sumasabog na sa galit. Kung akala ng iba na nanahimik lang si Pangulong Bongbong Marcos, nagkakamali sila. Ipinangako ng Malacanang, hindi ito palalampasin. Walang kinikilingan, walang aatrasan. Kahit sino ka pa, kahit ikaw pa ang Vice Presidente, kahit pa raw
si VP Sara Duterte noon bilang mayor ng Davao City. Kapag may dudang intensyon sa likod ng mga donasyong natanggap, dapat lang na muling busisiin. At ito ang pinakamalaking tanong, nagagamit ba ang Pilipinas sa mas malaking plano ng China? Kung isa kang Pilipino na nagmamahal sa bayan, may karapatan kang magtanong, bakit tayo binibigyan ng ganitong mga donasyon ng mga dayuhan habang kasabay nito ay tinatangka nilang angkinin ang ating teritoryo? Nasaan ang mga tumanggap nito? Ngayon, pinag-aaralan na ng palasyo kung paano mapapadali ang paglalatag ng batas laban sa foreign interference. Pero habang nangyayari ito, isang bagay ang sigurado, hindi papayag ang ating Pangulo na lumampas ito ng walang mananagot. Ito ba ay tunay na tulong o isang Trojan horse? Ngayon, nasa iyo ang desisyon. Ano ang tingin mo rito? Isang simpleng donasyon lang ba talaga? O may mas malalim pang dahilan sa likod ng lahat ng ito? Abangan ang susunod na kabanata sapagkat hindi pa ito tapos. Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoon Diyos. Deuteronomio 3 verse 22. Huwag kang matakot sa kanila sapagkat ang Panginoon mong Diyos ang nakikipaglaban para sa iyo. Sa gitna ng mga naglalabasang balita ng dayuhang impluwensya at mga pinaghihinalang lihim na agenda, isang bagay ang dapat nating tandaan. Ang ating Panginoong Hesus ang ating tunay na kalasag at sandigan. Marami sa atin ang maaring natatakot o nag-aalinlangan kung sino ang tunay nating maasahan sa gobyerno at sa mundo. Ngunit higit sa sinumang pinuno o opisyal, ang ating Panginoong Hesus lamang ang ating matibay na pundasyon. Sa Kanya, walang lihim na hindi malalantad at walang pandarayang hindi mahayag. Ang tanong, kumakapit ba tayo sa Kanya sa gitna ng mga pagsubok ng ating bayan? O mas naniniwala tayo sa kapangyarihan ng tao kaysa sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos? Sa panahon ng mga pagsubok at kontrobersiya, hindi tayo dapat matinag, hindi tayo dapat magpadala sa takot o sa panlilinlang. Si Jesus ang liwanag na nagpapakita ng katotohanan at sa Kanya natin ilagak ang ating tiwala. Kaya't sa halip na matakot, magtiwala tayo kaibigan. Sa halip na magduda, ipanalangin natin ang ating bansa. Manatili tayong gising, mapanuri, ngunit higit sa lahat, manatili tayong nakaangkla sa ating Panginoon Kristo, ang tunay na hari at hukom ng lahat. Tandaan, hindi tayo nag-iisa sa laban kaibigan. Si Jesus ang ating hukom, hari at tagapagtanggol. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang aming tanging sandigan sa gitna ng gulo at kaguluhan sa aming bayan. Huwag niyo pong hayaan na malin lang kami ng kasamaan. Bigyan niyo po kami ng karunungan upang makita ang katotohanan at lakas ng loob upang manintigan sa iyong kalooban. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos sa inyo pong pag-ibig sa amin. At salamat sa pagdiling ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat nagsamot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen.